Eto na, lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 234 kung saan ay malalaman na natin ang karugtong sa labanan ni Gojo versus Sukuna kasama ang Shikigaming Mahoraga at Agito. At ang masabi ko sa spoilers natin ngayon ay grabe ang chapter na to, especially sa mga Gojo fans natin dyan. Kaya without any further ado, simulan na natin. Sa unang eksena ay makikita kaagad na nagdesisyon na si Yuta na umabante na at tulungan na si Gojo. Subalit nagkaroon naman ng tensyon si Yuta at Kashimo dito nang pinigilan ni Kashimo si Yuta at sinabihan na wag raw man mag-interfere dahil hindi naman daw si Yuta ang mauunang haharap ngayon kay Sukuna dahil sa last chapter pa lamang mga kaibigan ay gustong-gusto na ni Kashimo na siya ang susunod na haharap sa King of Curses kung sakali mang matatalo si Gojo. Sa parte naman ni Hakari ay dito ay pinakalma muna ni Hakari si Yuta dahil ang sinabi mo ni Gojo sa kanila noon ay pwede lang daw silang sumali sa labanan kung sakali mang mas magiging mahina na raw si Gojo kumpara sa kanila. Subalit hindi naman sumang-ayon si Yuta dito mga kaibigan at nagsalita na dahil sa hindi na raw makagamit ng domain expansion itong si Sukuna ngayon ay ito na raw ang tamang pagkakataon na tutulong na siya dahil siya na lang daw ang mag-handle sa dalawang Shikigami ni Sukuna, in which sumang-ayon naman dito si Yuji at in-encourage si Yuta na sumabak na. Subalit mapapansin daw sa labanan mga kaibigan na hindi pa talaga napapalabas ni Sukuna ang kanyang full capabilities. Samantalang si Gojo ay nasa kanyang best performance yet na walang ni sino mang sumasagabal. Kaya medyo nagdadalawang isip na ngayon si Yuta na iniisip niyang baka magiging sagabal lamang siya sa labanan, to which ay ayon pa kay Kashimo na hindi raw yan ang point dahil sa ngayon ay ang labanan na to ay kay Gojo at hindi raw talaga mainam na mag-interfere sa gitna ng labanan. At para kay Hakari ay iniisip niya rin na maaring may alas pa talaga si Sukuna na tinatago bilang reserba. Kaya kung basta-basta na lamang daw silang sasawsaw dito ay maaring gagamitin lang ni Sukuna sa kanila ang alas na yan, which will put them at risk kasi di pa nila talaga alam kung anong maaring alas pa ni Sukuna. Ngayon balik naman kina Gojo. Dito ay pinag-aatake na naman siya ng dalawang Shikigami kung saan ay bumawi naman si Gojo dyan na masabi kong isang Black Flash kundi ako nagkakamali mga kaibigan na bumutas sa tiyan ng Agito. Subalit to my surprise ay may kalakasan nga ang Shikigami mga kaibigan dahil kagad itong nag-regenerate at bumawi ng atake gamit ang buntot nito na pinutol naman kagad ni Gojo. Ngunit nag-regenerate na naman ang buntot na yan. Na ayon pa kay Gojo na ang Agitong Shikigami ay isang Shikigami na pinagsama daw pala ng Nue na naka-inherit sa ability ng Great Serpent, which explains sa kung bakit mas malaki ang Nue na ito na may buntot pa na ahas. At the same time ay kasama din pala sa pag-merge sa Nue ay ang Madoka Deer na ang healer na Shikigami kaya pala nagagawa nito makapag-heal kaagad. At ang pangatlong Shikigami na inihalo sa Agito ay ang possibly ang natitirang Shikigami pala sa 10 Shadows na hindi pa nasasamo noon na may pangalang Morn Tiger. Dadag pa dito ni Gojo na since na hindi pa naman daw sa naa-adapt ng Agito ang kanyang Infinity ay ngayon ay plano niya rin itong i-one shot. Matapos niyan ay umatake naman si Mahoraga subalit kumounter kagad si Gojo ng isang sipa at nagpatuloy dito ang pag-atake ng dalawang Shikigami kay Gojo habang si Sukuna ay tumatago pala sa shadow at nagpaplano upang pigilan si Gojo sa pag-release ng purple. At ayon pa kay Gojo na since na ang Madoka Deer ay na-merge sa Agito ay medyo troublesome daw talaga kung i-heal nito si Sukuna. Kaya ayon pa sa kanya na uunahin na lang daw niya itong Agito. Dadag pa dito na nung inirelease daw ni Gojo ang 120% hollow purple ay nagawa lang daw ni Sukunang matake iyon dahil sa nasa malayong distance siya. Kaya ang braso lamang niya ang nadurog noon. Pero ngayon ay ayon pa kay Sukuna na kung matatamaan siya ng 100% hollow purple ay siguradong magiging fatal daw ito para sa kanya. Kaya na may dito ay pina-urge ni Sukuna si Mahoraga na ipakita daw nito sa kanya ang kakayanan nito. Dahil after all ay shadow na raw ni Sukuna si Mahoraga at hindi na kay Megumi. To which ay dito na biglang umikot ang gulong ni Mahoraga at inislash ngayon ang braso ni Gojo. At kitang-kita mga kaibigan nga naputol nga talaga ang braso ni Gojo na naslash ngayon nitong Mahoraga at tumagos pa ang slash sa mga buildings mga kaibigan. Maya-maya pa dito na lumabas si Sukuna mula sa shadow at sinipa si Gojo papunta sa Agito na ngayon naghihintay na kay Gojo. At dito'y nagawa ng Agito na masuntok ang ulo ni Gojo subalit ngumiti lamang si Gojo dyan mga kaibigan at gumawa ng blue orb at sinuntok ito sabay kinaladkad gamit ang blue maximum output azure glow at may kita si Sukuna na pinoprotektahan habang dinudurog dyan si Agito. At kitang kita dito mga kaibigan na gamit ang azure glow ay nagawa talaga ni Gojong madurog
ang Agito. At ayon pa dito sa narrator na 41 seconds have passed daw and Gojo's purple has ripped through the battlefield in Shinjuku. In which ay di naman natin makikita dito mga kaibigan ang purple ni Gojo. So ang narrator ay nagre-refer pala sa future. At may kita dyan mga kaibigan, matapos ang pagkadurog nitong Agito ay may kita si Gojo na unti-unti na ring hinihil ang kanyang naputol na braso. At yan mga kaibigan, nasa climax na talaga tayo. Ngayong nadurog na itong Agito ay maaaring gagamitin na ni Sukuna ang kanyang natitira pang alas upang tapusin si Gojo mga kaibigan. So parang napaka-stubborn talaga ni Gojo at hindi talaga madaling talunin ng King of Curses. So magtatagumpay ba si Gojo o mapapalabas ngayon ni Sukuna ang alas ni Gojo at dito na aarangkada ang ating mga bida. So yan ang ating aabangan mga kaibigan sa susunod na chapter at abangan nyo rin ang full chapter sa review na to mga kaibigan kasi marami tayong nakaligtaan na mga informations na medyo kulang pa sa spoilers kasi wala pang English translation. So abangan nyo rin ang full chapter natin mga kaibigan para sa chapter 234. Kung nagustuhan nyo naman ang ating video, get a like, follow, subscribe na rin for more videos like this, especially kung gusto nyo ng Shibuya Incident Arc manga review dahil kompleto tayo sa YouTube channel natin mga kaibigan. At yan, maraming salamat at see you guys again on my next video.